ang PLTV Kwentong Kababalaghan. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang lumang simbahan na halos 50 taon nang hindi ginagamit. Ayon sa mga matatanda, isinara ang simbahan matapos ang isang misteryosong pangyayari. Maraming taon na ang nakalipas. Simula noon, wala nang gustong pumasok doon pagsapit ng gabi. May isang bagay lamang na palaging naririnig ng mga taong dumadaan sa paligid nito. Isang iyak ng sanggol. Minsan ay mahina, minsan naman ay napakalakas na para bang may batang umiiyak sa mismong loob ng simbahan. Isang gabi, napadaan si Marco, isang binatang naghahanap ng nawawalang kambing ng kanilang pamilya. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, narinig niya ang iyak. Huminto siya. May sanggol, bulong niya. Muli niyang narinig. Nanggaling ang tunog sa loob ng lumang simbahan. Lumapit si Marco sa malaking pintuan. Bahagyang nakabukas ito. Baka may naiwan na bata, sabi niya sa sarili. Itinulak niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang madilim na loob. Walang ilaw, walang tao. Tanging mga lumang upuan, sirang bulto at makapal na alikabok ang kanyang nakita. Ngunit patuloy ang iyak. Sinundan niya ang tunog hanggang sa likod ng altar. Doon ay may nakita siyang maliit na basket na nakapalot ng lumang puting tela. Gumalaw ang tela. Napatigil si Marco. May sanggol nga. Daan-daan siyang lumapit, ngunit bago niya tuluyang maalis ang tela, bumungad ang malaking malamig na hangin. Biglang namatay ang maliit niyang flashlight at sa dilim may narinig siyang kakaibang tunog. Tawa ng sanggol. Nanginginig na si Marco. Daan-daan niyang binuksan ang kanyang flashlight at nang tumama ang ilaw sa basket, wala nang sanggol. At sa loob lamang ng isang lumang maliit na krus, biglang may bumulong sa kanyang likuran. Bakit mo siya hinahanap? Napalingon si Marco. Walang tao, pero sa sahig may maliit na bakas na paa at ang mga bakas na iyon ay papalapit sa kanya. Mabilis nang matras si Marco, isa-isang lumilitaw ang maliit na bakas sa maalikabok na sahig. Para bang may batang naglalakad pero walang batang nakikita. Hindi maaari. Nanginginig ang kamay ni Marco habang hawak ang flashlight. Biglang tumigil ang mga bakas. Direkta itong nakaharap sa kanya. Mula sa likuran ng altar, muling narinig ang iyak. Tumakbo si Marco palabas ng simbahan. Hindi na niya hinanap ang kambing. Pagdating niya sa bahay, maputla siyang nagsumbong sa kanyang lola. Lola, may sanggol sa simbahan. Biglang nanahimik ang matanda. Anong sabi mo? May umiiyak na bata sa loob. Namutla ang mukha ng kanyang lola. Marco, hindi ka dapat pumasok doon. Bakit? Matagal bago nagsalita ang matanda. Dahil may isang sanggol na namatay doon noon. Napatingin si Marco. Ayon sa kanyang lola, maraming taon na ang nakalipas. May isang babae na dumating sa simbahan habang malakas ang ulan. May dala siyang sanggol. Humingi siya ng tulong. Ngunit kinabukasan, natagpuan ng babae sa labas ng simbahan. Patay. Samantala, hindi na nakita ang kanyang sanggol na anak. Simula noon, nagsimulang marinig ang iyak ng isang bata sa loob ng simbahan. Lola, ano ang nangyari sa sanggol? Hindi sumasagot ang matanda. Sa halip sinabi niya, may mga bagay na mas mabuting hindi na hinahanap. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog si Marco, may narinig siyang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Nagising siya, binuksan niya ang bintana. Sa ilalim ng buwan, may nakita siyang maliit na bakas ng paa mula sa kalsada, papunta sa kanilang bahay. At sa dulo ng mga bakas ay may isang maliit na anino. Isang sanggol.
Nakatingala ito sa kanyang bintana, ngunit ang mukha nito ay hindi mukhang ordinaryong bata. Biglang umiti ang nilalang at narinig ni Marco ang boses nito. Hanapin mo ang nanay ko. Part 3. Ang lihim sa ilalim ng altar. Kinabukasan, hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isip ang sinasabi ng misteryosong bata. Hanapin mo ang nanay ko. Dinala niya ang kanyang lola sa lumang simbahan at ayaw sana ng matanda, ngunit na makita niya ang maliit na bakas sa paligid ng simbahan. Napabuntong hininga siya. May hindi pa natatapos, sabi niya. Pumasok sila. Sa likod ng altar, ipinakita ni Marco ang lugar kung saan niya nakita ang basket. Napansin ng kanyang lola ang lumang krus sa sahig. Tito, ano po? May tinatago rito noon. Hinawakan ng matanda ang sahig. May narinig silang kakaibang tunog. Para may hungkang na espasyo sa ilalim. Tinanggal nilang ilang lumang tabla. May nakita silang maliit na kahon. Binuksan ito ng lola ni Marco. Sa loob ay may lumang litrato. Isang babae. Karga niya ang isang sanggol. Sa likod ng litrato ay may nakasulat. Para sa aking anak, sana balang araw ay malaman mo kung bakit kita iniwan. Nanginginig ang kamay ni lola ni Marco. Siya si Lena. Siya ang nanay. Tumango matanda pero may isa pang sikreto. Biglang namatay ang ilaw ng flashlight. Mula sa loob ng simbahan ay narinig nila ang iyak. Napalingon si Marco. Sa dulo ng simbahan may isang babae na nakatayo. Mahaba ang buhok, puting-puti ang damit at nakayuko ang ulo. Lola. Marco, huwag kang lalapit. Unti-unti tinaas ng babae ang kanyang muka. Ngunit walang malinaw na muka sa ilalim ng kanyang buhok. Sa halip, narinig nila ang isang malungkot na tinig. Nasaan ang anak ko? Biglang bumukas lahat ng pinto ng simbahan. At mula sa ilalim ng altar, may malakas na iyak ng sanggol. Nanginginig si Marco. Lola, kailangan natin nang umalis. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang lola. Nakatingin siya sa babae at sinabi niya, Elena, patawarin mo kami. Biglang napatingin ng babae kay Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata nito, pulang-pula. Hindi ako ang dapat mong katakutan. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan.